Ayan mga karos, bago tayo mag-start, ayan, good morning sa mga client owner namin. Yan, kamusta po tayo lahat? Wala nga po pala tayong vlog kahapon, araw ng linggo. Ayan, wala tayong vlog. So, pahinga muna tayo. Pero may mga pagkakataon talaga mga karos, kapag napakaganda naman talaga ng weather, gusto magtrabaho ng mga tropa, yan, nagbibigay po tayo ng schedule sa kanila. Nagbibigay tayo ng deployment. Mga karos, may pumunta nga pala sa bahay sila Kuya Sandy. Sila na rin po yung nagpaliwanag kung ano yung condition ng panahon natin kasi makaka-apekto dun sa deployment nila. So bali hindi po sila papasok sa ongoing project natin sa phase 4 kasi dun sa phase 4 more on hukay, excavation, clearing. Sa lagay po ng panahon natin ngayon na talagang wala naman sinabi kung bagyo pero nagpa-uwi nga po kasi ng mga klase sa mga estudyante. So hindi sila papasok ngayon, pero kung sakali pong gumanda ang panahon bukas at magtuloy-tuloy, araw ng linggo papapasukin natin sila kung gusto nila para makakompleto lang yung deployment. Ay mga karos, project update tayo sa mga ongoing project natin. Pupuntahan natin yung Riego de Dios, yung Anyana Beller East project natin dito sa phase 3, at saka yung project natin sa phase 5. Then yung sa phase 6 po, pa-turn over na po natin yan. So hindi na po tayo mag-shoot ng video doon. Pag nag-shoot tayo ng video doon, yung pinaka-final na. Eh mga karos, samahan niyo po muli kami ngayong araw po ng Lunes. Enjoy watching po, let's go. Tara. Bali ito mga karos, umpisa na po natin yung trabaho simula umaga hanggang hapon, ngayong araw ng Lunes. Ayan po yung kondisyon at lagay ng ating panahon. Yung makikipagsapalaran tayo ngayong araw kung ano po ba ang mga dapat natin at pwedeng magawa. Meron naman tayong mga ilang ipapaliwanag sa mga ongoing project natin na hindi naman talaga masyadong apektado po ng gawa. Maliban lang po dun sa project natin sa Anyana, tsaka dito sa bagong inopen natin na project sa phase 4. Pero sa Anyana, kahit papano makakagawa-gawa pa po kahit papano. Pero yung doon sa phase 4 talaga alanganin. So dito muna tayo sa phase 5. Ito yung panibago nating tututukan kasi kapag finishing talaga mga karos, ito talaga yung tinututukan na. Tsaka kailangan alalay tayo sa materialis dito, sa mga kailangan po ng mga manggagawa at kailangan po ng ating project. Pag araw ng Lunes mga karos, medyo nakaka-stress po kasi refresh yan yung mga naiwan na assignment nung araw ng Sabado. Syempre may day off tayo, yan, ire-refresh natin yan. Yan, minsan nakakapag toolbox kami. Yung toolbox po kasi sa construction, yan yung people's talk or yung pep talk or meeting. Pero may mga pagkakataon na hindi po natin nagagawa. Ang isang bagay kung bakit wala tayong opisina. Wala tayong meeting place. Nasa labas lang po kami, banda sa kalsada. So alam niyo naman, wala naman po tayong pambili ng bagong bahay para pag-meetingan, no? So ayan, dito muna tayo. Puntahan natin tong bagong finishing natin na project para makuha lahat ng mga kailangan dito. Yan na. Magandang araw po kay Sir Jason. Ilang araw din po namin iniwan tong project nito simula nung matapos ni Kuya Rigor yung mga pintuan. Master Dindo, good morning. Good morning. Hindi ko pa pala nabibili yung mga kailangan mo. Isusulat ko uli. Update lang ako rito, Kuya. Ibigay ko na ako. Sige ha. Kaya syempre bago magpintura kailangan maglinis muna. Ayan po yung ginawa ni Kuya Rigor. Kuya, bumalik ako kasi baka madoblehan tayo ng materialis. Gusto ko muna makita lahat ng stock natin. Aha. Ito meron tayo ng saging epoxy. Aha. Tapos hinihingi ko rin yung report dito kung may tulo. May tulo po ba? Baka meron po sa taas. Wala pa tayong ginagalaw rito. Sino kasama mo rito, Kuya? Si Philip sir, kaya wala pa siya. Kinuha niya mga gamit. Kinuha yung mga gamit na sa Riego de Dios. Sorry sir, mga gamit lang dito. Wala na. Baka pag may makita kayo, Hindi naman yan. i-report nyo kagad. Dito sa Kisame. Basta wag nyo lang pong iiwanan ng break time at saka uwian na nakabukas yung mga Yes sir. yung mga bintana kasi meron tayong cabinet dito. Yan, double check pa natin. So ito na nga pala yung sa hamba. Ayos na rin. Yung hamba. Yan, for finishing na. Lilista lang natin yung mga kailangan nila rito. Okay na kami rito.
Yan, ayos na. Nakuha ko na rin yung mga kailangan ni Kuya Dindo. Yan, bali ganito lang naman yung ginagawa namin lagi. Para kang magtitinda dyan, Kuya. Yan, bali yung cabinet, napapakinabangan muna namin yan. Matagal pa naman po yan eh. Yan sa pintura po kasi, kailangan nakasegregate para hindi tayo madoblehan ng bili. Yan, kagaya ng pinagawa ko dun sa Riego de Dios project. Lagi nakasegregate yung mga gamit sa pintura. Okay. Ito. Yan. Natira natin gamit dun sa Basta dyan lang, Kuya. I-display mo lang dyan. Yan, pwede mo na itapon yung hindi mapapakinabangan talaga. Tapos nag-iwan na rin po tayo ng lagayan ng basura. Ayun, bali ang mga asikasuhin ko rito. Yan, good morning nga pala kay Mang Krishna. Mga asikasuhin ko po rito mga karos yung mga materyales para sa pintura. Yan, meron naman kaming primer na dyan. Kailangan skim coat, yan, boral, brush. Yan, may nag-iwan na tayo ng roller. Yan na, yun na lang mga asikasuhin natin. Yan na. Tara. Kuya Lee, saan ka na? Ito pa, ma'am. Dito. Nasaan ang electrical tape ni Kuya? Oh, Kuya, ito sa'yo. 3-2. 3-1, tsaka 100. Okay na po. Kuya Lee, 3-880. Yung kinuha ni Kuya Rigor para sa Riego de Dios. Nabayaran mo na din. Hindi, babayaran ko na rin. Tsaka yung babayaran ko na rin po lahat. Kunin ko yung resibo na kay Kuya Lee. Ayun na Kuya. Ito. Kahit yung orange muna, pwede na po yun. Nasa kanila nga po lahat eh. Lahat? 5,520. Pakuha ko na lang Kuya. Ito munang dalawa, 5,520. Yung Lumina nasa front. Sige, babayaran ko. Pakisuyin na lang. Baka nasa kanila yung sa Riego. Hindi, ito yung sa Riego na sa akin. Kasi na, okay. Brush na. Ayos na. Yung nandyan, dalawa lang. Dalawa na lang, okay, alis na kayo. Okay na tayo rito. Medyo dumidilim na ang kalangitan. Yan, shoutout kay Ma'am Melanie. Bilib talaga ako rito sa may-ari ng hardware na to. Minsan dalawa lang sila, tatlo. Napakadaming customer. Tapos yung mga kagaya pa natin. Yan na, hindi tayo nagtatagal dito. Siguro pinakamatagal na natin dito 15 minutes. Tapos sabay-sabay pa yun. Pero yun no, talagang kapag nasanay ka talaga sa isang bagay na habang bata ka pa, napakadali na lang sa'yo paglaki mo bilang sa isang negosyo. Isa sa mga taong hinahangaan ko yan, si Ma'am Melanie dito sa Paradahan. Yan, babalik tayo sa phase 5 mga Karohaus. Or baka pumunta muna ako ng Riego de Dios project, tapos balik tayo sa phase 5 para maihatid tong mga kailangan ni Kuya Dindo. Tara. Ayan, nandito tayo sa Riego de Dios project. Maaga tayong pumunta rito ngayon dahil galing tayo rito kay Ma'am Melanie Hardware. So ang una napansin ko rito, halos malinis na po tong area na to. Yung itong mga kalat na to, kaya hindi to kinuha sa panambak. Mga kahoy po siya. Yan mga kahoy. Yung iba naman po is yung kalat basura. Itong mga kahoy, meron naman po tayong nito. Meron tayong pagdadalhan or pagbabagsakan. Bale ito mga Karohaus, hindi mo na dumuti rito si Kuya Philip gawa ng nakikita nyo. Laging na lang umuulan. Halos araw-araw na ulan. Hindi po kasi maganda yon sa pagmamasilya. Kaya pinaiwanan po muna natin. So doon muna siya sa phase 5. Meron naman po siyang mapipwestuhan doon. Dalaw sila ni Kuya Dindo. Yung color combination natin dito, yan bali smoke gray and seal gray. Bali bibilihin po natin siya mamaya or bukas kung makakaluwag. Update. I-update tayo. Bali 2 tao po yung gumagawa rito sa barniz at saka sa installation ng tiles. Tapos yun dito nga pala, maaaring si Bilog ay bumalik na lang po rito or si Louie na magkakabit nito. Ayun yung mga tiles para dito. Medyo bitin kasi yung itsura niya kung hindi namin lalagyan to. Yan, sinuggest ko na lang kay ma'am pero wala na po sa plano. Yan, sinuggest ko na lang sa kanya, pumayag naman po siya. Kuya Rigor, good morning po Kuya Rigor. Yan. Kaya ano ba yung kinuha mo kanina doon? Liha, 30 piraso. Check. Dalawang lager, thinner. Ito po yun. Bayad na. Binayaran ko na kanina. Yung ikatlong pintuan na ginagawa ni Kuya Rigor dito.
Yan, may tile adhesive pa tayo dyan. May konting semento. Yun, alalay na lang. Pero feeling ko baka magkulang na yung adhesive. Dalawang TNB kasi yan. Malalaki. Siya nga pala, itong part ng area na to, okay na. Yan, nasukatan na yan nila Master Batang at feeling ko gawa na po. Simula mo nung pumunta sila rito nung Webes yata yun. Yan gawa na. Possible baka maikabit po nila ngayon yung sa pinaka framing natin dito sa bar counter. So, ito na nga po pala yung gawa ni Kuya Rigor dito. Yan, natural na barnis. Yan, pagka natural po, makikita niyo po to yung mga ganito. Yan yung natural na talagang design ng kahoy nung binili po natin to or pinagawa natin. So pag natural, wala naman pong babaguhin. Kaya nga siya natural lang. Ang ganda ng pwesto mo rito, Kuya Rigor. Safe na safe. Sana laging ganito, ano, Kuya? Therapy ka, boss. Sa ano? Sa leg ko. Dapat doon ako magpa-therapy, oh. Saan banda? Kami, hindi ko alam kung sa Biga pangalan nun. Doon ako nagpapa-therapy yung ano, yung sa kuryente. Oh, yun nga, oo. Kuryente, tapos sa paa, yung gumagano'n. Meron din sa puso, sa likod. Yun. Oh, doon. Sa- Daming ano nun lahat. Sa akin sa ugat, may mga ilang part na daw ako ng Sa ugat. Ang daming gumaling dun eh. Yan yung akin din naman, yung pinuntahan ko, talagang marami na rin siya napagaling. Pero kung may mas malapit, sige, susubukan Sa natin. Biga. Sa Biga? Biga yun, di ko alam di ba paan niya na yung ba may ano doon na malaking bakod na pader yung paano pa ganun. Di ko alam yung lugar na. Parang nadadaanan nga namin ni Mrs. Ang Siya sa tabi. nun, Tabi siya ng... ilalim nun nasa may ano yung ano ba yun? Drugstore. Drugstore tas paakyat. Paakyat. Doon ang ano doon ako nagpapa-therapy dati. Sige. Ang dami. Subukan ko papasearch ko kay Mrs. Yan. Doon din siya? Okay. Sa nag-comment nga po pala nito, hindi pa ko kami tapos dito, pero good thing din napansin. Ano po kasi yan, sa tubular po kasi, hindi po namin yan basta-basta tinatabasan. Yan, may gagawin pa po tayo dyan. And dito si Louie. Louie, good morning! Good morning. Yan na. Yan na po yung ating toilet and bathroom. Ayun yung niche. Nakapaglagay pa rin po kami. Tapos ito, dire-diretso na si Louie rito. So kagandahan niya nito, kung magpapagawa kayo ng detalyadong toilet and bathroom, kailangan nandiyan po yung mga accessories. Hanggat maaari sana kompleto. Yun. So ito yung mga materialis namin. Yan. Araw-araw naman po nagpapawalis tayo rito. Kasi hindi may iwasan na mag-aalikabok. Tapos merong isang bintana na bukas. Papawalisan po natin. Nandito na po kasi lahat. Preparasyon ni Louie, yan, nandito na din. Yan. Dalawang balde kagad ng adhesive, no? Pati ito. Sahaluin na lang po. So may mixer naman kami. Yung pinaka-importante. Yan ang update natin dito. Tapos yun sa mga ano po, pintura, nakapokus lang po muna kami sa pintuan at saka sa hamba. Itong mga bahay. Tapos ang kasunod na nito, yung mga preparasyon na po nito. Yan, napag-usapan pala namin ni client, noong nakaraan may mga nabanggit kami na may mga iilan sa mga pader na may kulay. Pero yung ibang part ng wall, baka neutral color na lang po muna. So ito yung sa pinaka-loft. Ang ginamit namin dito, Piston board na makapal. Ayan, makapal po siya. Tapos tubular. Pagdating po dito, yung Piston board. So, one part na lang to yung Piston board. Ayan ba. Ilaw pa. Wala pa tayong ilaw nito. Yan, sila Kuya Dindo, si Kuya Philip, siguro mga 2 linggo lang dun. Tapos si Kuya Rigor babalik doon kasi pipinturahan niya yung mga cabinet. Magsuswitch sila rito. Tapos pag natapos si Kuya Rigor doon, yan, 3 na po silang gagawa rito. Yan, mahuhuli itong hagdanan. Tiles. Yan, tiles ang gagamitin natin dito.
Naku, mukhang sila master batang na to. Kaso nga lang kasi may mga materialis akong dala na kailangan ko ihatid muna sa phase 5. Pre, good morning! Yung tiles doon ipakabit mo kay Louie. Sige ha, ingat kayo. Thank you, thank you. Yan na. Ang ganda talaga na meron ito, no? Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay maganda ang sitwasyon ng renovation natin. Yung mga ganyang materialis kasi ginagate pasan pa yan. Dahil meron tayo nito, dire-diretso na tayo. Kaya Philip, good morning. Good morning po. Ayan, may kasama na si Kuya Dindo rito. Dalawa po sila. Sa ganito pong interior, bali kung mag-aalalay tayo sa materialis or sapat na 4 na bag ng skim coat, 1 bag ng boral ang nagagamit namin dyan. Pero depende sa condition po ng mga walls. Minsan nakaka5 pa nga kami. Mas magastos siya kung ang kisame na ginagamit natin is yung fiber cement board. Pero dito naka PVC panel tayo. Okay na, ayos, di ba? So ito pong iba para sa magiging project natin dito sa para po sa project natin sa phase 3. Bali advanced na materialis na po yan. Yan finishing, kaya kailangan lahat po ng kailangan po nila dito ay mapoprovide natin. Yan, bali ito papahakot pa natin to. May basura, segregation pa. Hindi ko muna pinapa-priority yan kasi nasa naman po, hindi po siya nakakasagabal dito sa kalsada. Nandito naman po sa lupa ni client. Yan, start na sila. Yan, may gagamitin na. Tapos ito lacquer primer surface yan, para sa mga kahoy meron na rin. Pero yung dala-dala ko para sa ibang project. Yan na. Time check 11 na. 11. Tara sa phase 3 tayo. Nandito na tayo sa phase 3. Ayan, magandang araw nga po pala kay Ma'am Myra, sa client namin dito. Meron tayo additional na mga tubulars na dumating dito para sa roofing framing. Ayan, dito sa harapan ng bahay. So combination to ng 2x2 and 2x3. Yung 2x6 na ginagamit namin sa harapan nandun sa bodega. Plus meron pang mga natira dito. Pag gumagawa kami ng roofing framing, maabot kami ng mga 10 or 9. Depende sa sitwasyon. Kasi doon, sabay kami sa 2 bubong. So, pagdating dito, yan, magagawa namin standard na ginagawa namin. So, sa madaling salita, napakaraming bakal na ginamit namin doon. Kasama na yung framing dito, sa gate. Tsaka yung sidings. So, ito pa yung iba pang mga tubulars natin. Tapos, syempre, pagka gumagawa kami ng mga bubong, ang ginagamit na po namin stainless. Para si client, less maintenance na lang. Siya nga pala, itong mga plywood na to, dito binagsak. Siyempre, nasa Riego de Dios project ako. Yan, baka ewan ko lang, baka diskarte na lang ng tropa, ililipat na lang siguro nila doon. Gawa ng medyo masikip po kasi doon, magtatay si Kuya Richard. So okay lang naman to kay client na nandito muna yung ibang materialis namin para doon. Kasi itong mga Shera board na Pisum board, dito po yan. Yung pinaka magiging insulation natin para tumibay din po yung bubong, kasi itong bubong na ginagamit namin is a PVC. Yan, kahit gaano po siya kakapal, kahit gaano kakapal po to, kailangan pa rin may suporta. Sa kabila tayo. Ayan, nandito naman tayo sa isang ongoing project natin. Adonis, good morning. Good morning. Sa kay Rusty, good morning. Ayan, bali rito roofing trusses, roofing framing, at saka yung sidings. Tapos nailagay na po yung Pisum board natin. 1/4 po yung gamit namin dyan. At saka yung ating PVC roofing. Yan, nandyan na rin. Yan. Nagdadagdag na lang kami sa ilalim, 2x3. Para may separation po yung ceiling na gagawin namin dito sa dito sa gutter. At saka yung spandrel natin. Tapos agad po yung pipinturahan yan ni Rusty. So ang magiging namin dito, kisame, itong part na to. Yan na po yung ceiling natin. Medyo mababa na po siya.
Yan lang ang disadvantages kapag gusto mo ng ceiling. Medyo bababa siya ng husto. Richard, good morning po. Good morning. Header, plastering. Yan. Tapos yung asintada ng ating counter. Dito. Bali, 4 sila na gumagawa rito. Bilog, good morning, Bilog. Good morning. Ayan, partition. Ang partition si Bilog dito. Dito sa hallway, sa ano to? Ilan to, Bilog? Itong hallway natin. Ilan sukat nito? Ano na ito eh? Kasi ano to Angelic. Kaya mas maliit ang dimension dito. Ilan siya? 106. 106. Ayan. Tapos dito sa loob, 1 meter. Kakaroon ng ano rito, ng closet. Tapos sa kabila rin, closet. Tapos pintuan niya. Tapos magkakaroon ng sliding. Then TV console. Then yung bed frame ni client. And dito naman ang diskarte, since PVC naman tayo, PVC panel sa ceiling. Ayan, mauuna rito yung ating room partition framing. Ayan. Ang natin, mga hardiplex, mauuna rito. Ayan, kanya-kanya naman tayong diskarte, basta mahalaga, parehang matibay. Ayan, mahalaga. As wala yung handrail natin para mas madali po magpasok ng materialis. Yan na po yung laging ginagawa namin. Opo. Malilipat po siya dito. Siguro dito na lang po banda. Wag na natin ikit na kasi nasa bandang kusina na siya. Yan na. Dito ko yan. So ang plano kasi ni client dito, wall mirror. Yan, may wall mirror dyan, pati dyan. Tapos wall fluted panel. Temporary. Mayroon dito sa kabila. Kasi may nakatira na rito. Tapos kung makikita niya, parang siya nagkaroon ng firewall doon sa gilid. Yun yung discarding pinagawa ko sa kanila. Yung kapitbahay niya kasi rito, magpapantay po sila ng trusses. Ito medyo tumaas na. Para maiwasan natin yung leak problem. Okay. Malapit-lapit na rin po mag-break time. 11:23. Bigay tayo ng update pa mamaya sa ibang ongoing project. Tara. Okay mga karaos, after break time, nandito tayo sa bahay. So ito nga po pala yung 30 pieces na liha at saka 2 galon ng lacquer thinner na kinuha ni Kuya Rigor doon sa Full Seasons Hardware, yung kay Ma'am Melanie, yung 1640. Tapos ito naman po yung mga dumating doon sa project natin sa phase 3. Yan. Hindi na biro magpagawa ng bahay ngayon mga karos. Dati pagka gumagawa kami ng front and back extension ng ganitong klaseng row house, mayroon ka lang 80,000 or 90,000. Mabubuo na natin yung front and back extension nyo in bare finish. Pero ngayon, kita nyo naman, para sa bubong lang, magkano na. Okay, tara. Ano nga pala tayo ngayon? Medyo gumanda-ganda na po yung panahon, pero may konti pa rin pong, ayun nga pala si Mrs. Oh. Good afternoon. May konti pa rin pong pahiwatig na mukhang uulan ngayong hapon. Ayan oh. Gamit si Kolong-Kolong, pupunta tayo ng Paradan ngayon para kunin yung spandrel na gagamitin po sa project natin sa phase 3. Yung dalawa. Bali yung kisame niya, naka-ano po siya, naka-spandrel. Yan na. Tara. Nandito na tayo sa Paradan mga ka-Rojas. Lagi naman ako nandito. Kung hindi dyan kay Ma'am Melanie, dito sa Tile Center. At ito yung nice metal. Yan. Dito tayo bumili ng spandrel na gagamitin natin doon sa project natin sa phase 3. Ito, direct pagawaan talaga.
naghintay lang tayo ng mga 3 or 5 days pala, 5 days simula nang bumili tayo rito. Yung order tayo. Yan, basta ang diskarte mo lang rito, kailangan medyo ano ka, medyo ano, doon naman. Kailangan, ang diskarte mo lang dito, kailangan medyo maaga ka. At saka medyo matagal lang din. Pero mas prepared ko pa rin sa mga online, sa mga supplier natin. Yan, dito lang tayo bumili ngayon, sinubukan natin. Ayan, bali nandito tayo sa rektang pagawaan po ng iba't ibang uri ng metal sheet. So may spandrel dito, bubong, ayan, flashing, gutter, ayan, iba't iba, halos nandito lahat. Ayan o, talagang pagawaan talaga to. Actually malapit lang talaga to sa amin eh. Ayan yung fuel force, tapos ayan yung SSRGTA. Yung hinintuan ko kanina na opisina, yung banda, dun banda. Tapos yung trade school nandito banda, sa gilid. Hindi ako madalas sa pumunta dito gawa ng medyo matagal. Pero kung naghahanap ka talaga ng yan na ano talaga, yun talagang gusto mo sukat ng bubong. Ayun, ang haba ng bubong nila oh. Tsaka yan kung gusto mo talagang lahat ng ano mo, order mo masusunod according sa gusto mong design at saka yung sukat, kaya maganda rito. Nga lang may katagalan. So pagpasok ko pangalan dito sa ano nila, sa pinaka pagawaan nila rito, yan, mag-isang oras na tayo rito. Tapos sa opisina, bali sulit naman. Kumbaga ang diskarte mo talaga rito, kung hindi ka nagmamadali, dito ka umorder, okay dito. Dito lang naman yan sa may paradahan eh. Yan sa mga malalapit pong contractor na mga kagaya namin na gumagawa din ng bahay, yan, pwede dito. Pero kailangan advance ka na ng 2 weeks dito or 1 week. Kasi itong pagawaan na to ay loaded. Napakadami po talagang ano rito. Napakarami po nagpapagawa. Ayan o, iba-ibang klase po yan. Iba-ibang klase ng sukat ng mga plane sheet, gutter, napakadami. Spandrel. Yan, 5 days nga pala bago akong pumunta rito, 5 days. Okay na yung atin, sir? Doon po, sa kabila. Okay, pick upin na natin, tara. Tinatali na lang po. Tapos okay na tayo rito. Balik tayo rito sa phase 3. Yan, dito natin niya ihahatid. Merong ilan sa portion niya na merong ilan po sa mga spandrel ceiling panel natin na ano po, na may air vents. May ilang piraso. Ang sukat po nito, may order tayo ng mga 4 meters. Meron din tayong 3 meters para dun. Yung banda sa dulo. May cantilever niya. Tapos ang sukat nito 23 cm. 23 cm po yan. Ano pala ito? Yan na. Ayos na tayo rito. Naayos na rin ni Kuya Richard yun sa mga poste. Yan, dito na namin nilagay kasi ito may extension eh. Medyo mahaba-haba na siya. Bukas styling na tayo rito. Ang partition, ginagawa na rin. Sa paggawa ng partition, kailangan may hamba na. Ayun yung hamba natin. Dapat may on-hand na para dire-diretso na yung gagawa.
Hindi naman siya magagasgasan kasi yung ano, no, ilalim niya yung likod. Ayun, no. Oh. Magaling yung ano. Magaling yung taga bodegero doon. Ayan na. Yan pang 2 unit na nga po pala to. Itong ano natin. Itong mga materials natin. Okay mga karaos, na dito tayo sa Anyana Bel Air East. Yan, magandang araw po sa client owner natin. Yan. Bali update. Ito may electrical na tayo rito para sa mga ilaw. According yan sa mga request ni client sa plano niya. Yan. Yan dito rin, meron na. Yan si Master Jojo. Good afternoon. Hi, good afternoon. So, ito yung pinaka-dining. May isang center light, 4 na pin light. Tapos sa pagdating dito, naglagay si client ng isang center light. Ayan, meron na tayo dyan. Marvin, good afternoon Marvin. Tapos dito 2 pin light. Yan, 2 pin light dyan. Tapos LED. Yan, abang na LED para rito sa cabinet. At saka pendant light dito sa bar counter. Yung sa bar counter nito, hindi pa natin talaga makikita yung setup. Bali yung parang kitchen counter lang. Kapag napatapos ni client hanggang sa installation ng tiles, pwede dun sa ano, pwedeng halimbawa pag nagpagawa na siya ng carpentry, doon na po yun matatapos. Yan, doon na matatapos siya, kagaya ng mga ginagawa namin sa mga ongoing project. Yan, dyan na po yung matatapos. Kapag kami tiles na po to, pag nalagyan na po lahat. Ayan. Sunod na pala rito yung sa mga outlet, yung mga socket sa likod. Yes, may doming. Ayan na. Kuya Doming, good afternoon po. Si Kuya Boy. Kuya Boy, good afternoon Kuya Boy. Ayan, nandun si Kuya Boy sa likod. Ayan. Pagbuhos na pala ng ano, mga poster rito. Tapos ang kasunod na yung ano, biga. Then sintada uli. Wala pa akong update dito sa PVC ceiling panel natin. Yan, kailangan na kasi ito. Yan, para matapos natin yung first contract. Siya nga pala, medyo komplikado pa rito banda dahil hindi pa nag-uusap yung nirekomenda nating aircon na technician tungkol po dito sa, sa copper tube. Kailangan kasi may abang na to dahil dito niya pala padadaanin yung sa copper tube ng linya ng condenser. So sa ngayon wala pa. Yan, nabuhusan na tong kitchen counter slab. Halos okay na. Ito. Yun o. So okay na. Dito. Yan, ito sa induction. So yung induction na to, lilinyahan natin ng isang ano lang siya, isang circuit lang. So may sarili siyang breaker. Ito naman yung sa kitchen counter niya. Bali may kitchen sink siya rito banda. Magdadagdag pa tayo ng isa pang water line kasi yung ano niya, yung kitchen sink niya medyo kailangan 2 supply ng tubig. Ayusin na lang yung palitada nito. Tapos ganito kami mag-turnover ng kitchen counter. Kailangan magaspang. Yan ang ginagawa namin dito. Pag medyo matigas-tigas na yung buhos, winawalisan. Yung walis ang ginagamit. Yeah, ito na muna yung update natin dito sa Anyana Bel Air East project.
Malapit na po tayo magpa-clearing dito. Mabuhusan lang po yung biga paikot, magpapa-clearing na tayo. Ibig sabihin po no, lahat ng dapat na tanggalin dito, tatanggalin na po natin. Yan yung mga palambak, papahakot na po natin yan lahat. Okay, tara.